Sino ba namang hindi nakakakilala sa tsismosang kasambahay ni na Pepito at Elsa? Ayaw mo pang umamin eh. Tumatanda ka na. Pero kung sa TV at pelikula, madalas kasambahay ang mga ginagampanan niya. Sa totoong buhay, siya ang donya. Please welcome Ate Mosang! Napakabongga ng ating business. Ate Mosang. Alam mo, sa ganda mo, at dahil sa show mo na to, pakiramdam ko parang sumusosyal yung tindahan ko. Diba? Yung sa'yo karap. Oy, di naman. Ano lang yan? Branding, mascarado. Elseps Budbud. Yes. Ano pong inspirasyon ng pangalan? Actually, ang pangalan niya ng anak ko, Elijah Sepia. So, pinaikli lang namin, Elseps. Nag-iisa po ba siya? Yes, he's my own Nag-iisang child. anak niyo. I'm a single mother. By nature. By nature. By nature. Ay, hindi pala, by choice. Wala, by wala. choice. Okay. Oo. Ilan taon na po siya? He's now 27 years old. Graduate na rin siya. Nag-work na on his Mahilig own. din magluto? Hindi, mahilig siyang kumain. Pag Okay, nakatapos sa okay. personal, mahahalata mo sa katawan niya. Ay, talaga po. Laki. Sana next time makasama natin. Ang pamilya ko ay malalaki at mahilig kumain. May term po tayo dyan. Ano? Happy size. Yes. Happy size lang oo, yan. Ano, why not? Diba? Tatandaan ko yan. May bago ako. From sa millennial, happy size. Happy size Oh, lang hindi ka tayo. mataba, happy size ka dahil. Tama, tama. Parang nakaka-happy, hindi nakaka-negative Correct. vibes Yes, tama, yan. tama. So, ilang taon na po itong business? Kung pagsasamahin mo lahat ng mga pinagdaanan namin paghihirap at kung ano pa, 14 years. 14. So, paano po ba kayo nag-umpisa? sa work na to o Sa showbiz muna. I started college, mga about 19 years old, sa teatro. Sa teatro talaga. Paano po nabuo ang Mosang? Yung karakter na Mosang ay ang simpleng explanation, Chismosang Kapitbahay, created by Wende Ramos. The late Wende Ramos. Oh, Direk Wen. Pero, so bago pala, mabuo yung Marites, Mosang ang original. Galing. Ito yung typical na kapitbahay mo na chismosa, laging kumakatok sa bahay mo. Bago humingi ng ulam, nakikipagchisisa mo. Dapat pala hindi mga kapitbahay yung tawag ko sa inyo. Dapat mga Mosang! Mga kamosang. Years, so 25 years. Pero ilang years in bago kayo nakapag-ipon to start this? Ginol niyo po ba talagang magtrabaho para makapag-ipon at makapag-umpisa ng ganitong business? Ang nanay ko ay mahilig ding magluto. May dati kaming karinderya sa Antonio Rivera. Yung pagtatayo nito is a backup plan for myself. Kasi syempre, I'm a single mother. And then sabi ko sa sarili ko, nung kumita ako ng isang magandang kita sa isang commercial, sabi ko, saan ko dadalhin yung pera? My mom told me, kung gusto mong mag-succeed na pag nagluluto ka, maghanap ka ng isang importanteng dish na ikaw lang ang meron. Yung ikaw lang, parang kumbaga niche mo. Oo. Parang signature dish. Ano po yun? The budbod came in. Yung budbod. Oo, meron akong kasama sa bahay dito sa Bago Bantay na ang sabi ko, just hanapan mo nga ako ng pagkain na na pwede nating i-present. Gawing specialty. Sabi niya, sige te. Doon pumunta siya, sabi niya, te, ito sa Taytay, sikat to ang tawag dito, budbod. So, nung pumasok na tong holy grail nyo na budbod, magkano na po yung kinikita nyo? Ano? Idea lang. Estimate. Sabi mo nang umabot mga 50 up. Ang bongga, grabe. From 250 pesos a day. Nagiging 50,000. Noong time na yun, siksik po ba ang mga ref ninyo? Nung nag-uumpisa ako Opo. ng tindahan, Ano yung kabataan ninyo? wala kaming ref. Ay, walang ref. Totoo. Alam mo ba, nagka-ref ako, college na kami. Pero kahit Nung gano'n nakapag-abroad ate. pa yung kuya ko. Totoo ba? Wala kaming ref. Wala kaming telebisyon, nakikinood lang kami sa kapitbahay. Ito, kita nyo na mga kapitbahay. Si Ate Mosang, wala daw ref nung kabataan niya. Pero Wala. today, i-read natin yung ref niya. Yes. Shall we? Shall we? Take me to your ref. Okay. Okay. Naku, nininervis ako.